Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, koordinasyon ng Philippine National Police at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Pangasinan pinapalawig upang mas mapaghandaan ang paggunita ng Undas 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Papakasilon nga Pangasinan Police Provincial Office o PPO sa koordinasyon at nandruman ahensya ya gobyerno at luyag ya Pangasinan piana sigurado sa maligon tan maraan ya Undas im pabalikas ng Police Captain Renan de la Cruz sa Public Information Officer ya Pangasinan PPO ya maong sa koordinasyon ya opisina daad nandruman lokal ya gobyerno at luyag saray nandruman support groups LGUs tan ahensya ya gobyerno asing nga Bureau of Fire Protection, Department of Public Works and Highways tan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sumagmalo ya partner ya PNP at panagparaan jud ni Bitlan Evento impaliwawan ng De La Cruz ya anggaman akaparaan sa pulisya yaman bantay at pandununot ya Undas at agda nagawaan iyan bukor katon aki salamat si De La Cruz at sari ahensya ya gobyerno ya imubat at pilalak ya na sigurado sa maraan tan ligtas ya Undas ingangan met ng Pangasinan PPO Director Police Colonel Rollifer J. Kapukyan so maximum deployment na sari pulis, yaman patrolya at sari sementeryo, transport hub, tourist destination, tan karsada ya Pangasinan. Malala po dyan RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Department of Trade and Industry, Mountain Province. Pinayuhan ang mga business establishment na siguraduhing tumutupad sa product safety standards upang makaiwas sa pagbabayad ng multa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Binagaan ti Department of Trade and Industry Mountain Province dagiti business establishments dito'y probinsya nga siguraduan sertipikado dagiti laklako da a produkto tapno malapdan ti panakamulta ken panakakonpiskar dagiti uncertified a produkto da sigon ken ni Consumer Welfare and Protection Division Chief Margaret Gayudan daytoy ket maitutop iti maysa akarebengan ti consumer a right to safety manipod Enero ingana itaabulan at sangapulo ket upat nga establisimento ang natiliw dito'y probinsya nga gilaklako kadagiti uncertified products. In palagip ti DTI kadagiti establishment nga numabalin ket dawaten ti lisensya wenno license certificate ti produkto iti supplier da. Inbaga na pay nga gisaysayang ka ti DTI iti binulan a monitoring ken regular nga information education campaign amang ipalagip kadagiti establishment iti obligasyon da tapno malapdan ti penalty ken panaka-confiscar dagiti lakuda. Manipod Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena, lalawigan ng Laguna. Idineklarang nasa state of calamity dahil sa Bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Idineklarang under the state of calamity ang lalawigan ng Laguna base sa resolusyon ng PDRM Council na ipinasa sa sangguniang palalawigan na nilagdaan ni Governor Ramil Hernandez bunga ng nagdaang Bagyong Christine. Ayon sa pabalid ng Laguna Provincial Information Office, dahil dito ay inaasahan na mas mapapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga labis na naapektuhan ng bagyo, gayon din ang rehabilitasyon at pagsaayos ng mga nasalantang lugar. Ayon naman sa tala ng Laguna Office of the Provincial Agriculturist, ay umabot na sa mahigit 84 million pesos halaga ang damage na hatid ng Bagyong Christine sa sektor ng agrikultura sa lalawigan.
Patuloy pa rin ang isinasagawang relief operations ng pamahalaang pandalawigan sa mga bayan at lungsod na lubhang sinalanta. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Medical scholars ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan na ganap ng mga doktor halos nasa 100 na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Ag-aabot din tadi sa 96 nga medical scholar sa probinsya ang naging doktor matapos nga madugangan duman 11 nga kakapasar sa katatapos lamang nga physician licensure examination na dingadya ang Oktubre 2024. Tanang sanda ay mga scholars ang gobyerno ang Palawan nga kabilang sa pang 13 nga batchang medical scholar sa Idalem ang SPS elad sa mga kabataan programang pang-edukasyon para sa Palawenyo. Kataman kananda ay aga-serbisyo sa dali sa ibang ospital nga ing mamaneho ang gobyerno ang Palawan sa mga munisipyo ang probinsya. Parte dya andang bales nga serbisyo o return of service nga ing tratuan sa Idalem ang scholarship program nga dya nga may pondong 50 ka milyon kada dagon. Agalindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, iilang individual sa lungsod ng Calbayog maagang bumisita sa mga sementeryo sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Sa tidaraon nga pag-obserbar sa undas o kalagkalag, pipera na nga mga individual sa syudad San Calbayog ang ginpili nga temprano nga magbisita sa Catholic Cemetery ng Calbayog Memorial Park agud magtadok san kandila ug magampo para sa era mga nawara nga hinigugma nga tawo. Sa nasabi nga mga sementeryo, makikita ang pipera nga mga pamilya nga nagdadara sa mga bukad o kandila o sa nga tradisyonal nga pamaagi sa paghinumdom o pagpakita sa paghigugma para sa mga patay. Sumalakan Gloria Montaño, residente sa Barangay Luok, Calbayog City, nga temprano siya nga bumisita sa lubnganan sa Nia Eroy tungod sa pag-abot sa Bagyong Leon, nga dugang pa ni Nanay Gloria nga bangin diri siya makabisita sa adlaw mismo sa kalagkalag, labi na nga iya balay inadton pa sa bukid. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Pamahalaang lungsod ng Tandag sumailalim sa National Gawad Kalasag Field Validation. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Mipailom sa National Gawad Kalasag Field Validation ang lokal nga panggamhanan ning syudad sa Tandag. Gipay gayon among evaluation sa mga national validators nga gilangkuban nila ni Michelle Grace Andela Villarosa gikan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB Central Office, Monica Llaneda o Abigail Casison gikan sa Office of Civil Defense o OCD NCR o Vixon Cedric Visperas gikan sa National Economic and Development Authority o NEDA Central Office. Mainiton usab sila nga giabi-abi sa mga empleyado sa City Hall sa pagpanguna ni City Mayor ug San Pimentel. Una niini nasayran nga usa ang syudad sa Tandag sa top 3 National Gawad Kalasag finalist dinhi sa Caraga Region. Ang Gawad Kalasag Search for Excellence in Disaster Reduction and Management and Humanitarian Assistance naghatag og pag-ila
o pasidungog alam niya itong mga LGU ug ban pa mga stakeholders nga nagapromote o nagapatuman sa mga disaster risk reduction and management, climate change adaptation and humanitarian assistance programs sa tumong nga maproteksyonan ang mga high-risk communities gikan sa extreme hazards dungan sa paghimo og mga lakang aron matubag kini nga mga hulga. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa hulo. 15th Civil Military Operations o CMO nag-alay linis sa sementeryo para sa nalalapit na undas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Puspusin pagtakama sa mga kasundaluhan dahil nga 15 Civil Military Operations sa CMO Battalion sa 11th Infantry Lakdan Division sa Philippine Army hatulong tamang sa Barangay San Raimundo. Iban sa nakiwan ng pahamag durong-durong na pagpanghawan ko mula tawa undas si mga Pia Christian na Mount Carmel Cemetery, Martires Street na nasabot Barangay Dihaw, Sulu. Banga doon kan Lieutenant Colonel Gerald Saldo nakura sina 15 CMO Battalion amo pa sina bulan August sila timagda pagalanuan na sabot pangulan amoy pagbisita hon si mga rahayat sa kahaba undas sa lumukay sampay pa weekend. Dami kaya na unday sa mga kakasi si mga kikuwal doon inutinot na naglanuhan sa pay pag-abot sinundas malanunay ni. Banga tumtumon hambukin nga mga pagkabiyaksan paginangon si mga kasundaluhan na sabot batalyon bilang bahagi sa community relations activity nila. Samantala, nakapaghinumpong day sab sila Long Hisaldo Ivan Sinulong Municipal Police Station, Ivan Sinkaypanan pa hapal sugpatan sin security, Mount Carmel Cemetery, Ivan nagkatilibot na magsudmatan tumahatol, Ivan mahanong impagsabo sin All Saints Day, November 1, 2024. Tayo nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Iligan, isinagawa ang isang job fair bilang parte sa pagunita ng Iligan Business Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Daghang mga aplikante ang niapil sa job fair nga gihimo sa lokal nga kagamhanan sa Iligan, isip bahin sa paghinumdum sa Iligan Business Month ug Information Communication and Technology o ICT Month karong buwan sa Oktubre 2024 nga bagway lang nahitabo sa Gaisano Mall, Iligan City. Ang maong job fair gidala sa mga 2 ka employers gikan sa nagkalaing-laing sektor sa gobyerno ug pribadong mga kompanya sa lalawigan. Sa minsaheng gikan sa Head sa City Head Resource Management Office si Ferino B. Sanchez gipasabot nga dako kaayo ang tabang sa giingong mga aktibidad o programa para sa mga nangita og trabaho gikan sa lungsod sa Iligan ug sa mga kasigbit nga bayan o probinsya. Ang programang kini resulta sa kolaborasyon sa nagtinabangay ng mga ahensya ng gobyerno gikan sa LGU Iligan, ilawom sa Public Employment Service Office o PESO, Department of Labor and Employment, TESDA, Department of Migrant Workers, SSS ug OWA. Usa-usab sa mga nagsuporta mao ang Iligan Chamber of Commerce og mga representante gikan sa ICTC og sa opisina sa maayong alkalde sa lungsod, Mayor Frederick W. Shao. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.